Walang papantay. Hallelujah. Sa presensya ng Panginoon. Amen. Praise God. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. Praise God. Hallelujah. It is with great honor, mga kapatid, hallelujah, na muli pong tumayo sa inyong harapan, mga kapatid, hallelujah, upang deliver po ang salita ng Panginoon, hallelujah. And kahapon pa lang, mga kapatid, sa ating pong prayer and fasting, sa monthly prayer and fasting po natin, mga kapatid, hallelujah, tunay na kumikilos ang Panginoon. Hallelujah. And while listening kanina, mga kapatid, ano po, sa patotoo ng mga katatayan, hallelujah, kino-confirm ng Panginoon ng kanyang mensahe. Hallelujah. Sa oras na ito, hallelujah. And I want to talk about, hallelujah, the topic, the God who moves. Ang Diyos na kumikilos. Hallelujah. Ang Diyos na kumikilos sa ating kalagitnaan. Ang Diyos na kumikilos sa iyong buhay, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Ang Diyos, hallelujah, na kumikilos sa lahat ng ating pinagdadaanan. Amen. Praise God. Hallelujah. Tayo po ay muli manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Oh, praise God. Jesus, maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Sa biyaya ng buhay na inyong pong binigay sa bawat isa sa amin. We thank you, Jesus, hallelujah, dahil ngayon pa lang, Panginoon, hallelujah, sa simula pa lamang, Panginoon, na aming gawain, hallelujah, nararamdaman ka na namin, Panginoon, na kumikilos po sa aming kalagitnaan. Lord Jesus, we ask once again, pagpalain niyo po ang puso, hallelujah, ang isipan ng bawat isa sa amin. Buksan mo po ito, Panginoon. Kausapin mo kami, Lord Jesus, sa oras na ito, hallelujah. We know, Lord God, hallelujah, that there is message for us today. Meron pong, hallelujah, naghihintay na biyaya sa amin sa umagang ito. Kaya Lord God, ikaw ang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan. Hallelujah. At alam namin, Panginoon, hindi kami liliban sa lugar na ito na hindi namin nararamdaman ang iyong presensya, ang iyong Holy Ghost na bumababa, Panginoon, sa aming kalagitnaan. We pray all of these things, God. Hallelujah. Gabayan niyo lamang, Panginoon, ang inyong lingkod. Hallelujah. To deliver your word today. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Kamayan po natin ang bawat isa. Batiin po natin ang bawat isa na magandang umaga. Hallelujah. Praise God. Maaari na po tayong makaupo. Praise the Lord Jesus. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Kamusta po kayo, mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Are we good? Okay po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Sabagay, para mahirap sabihin na okay, hallelujah, mga kapatid, sa lahat na nangyayari sa ating paligid. Amen. If you are, ako mga kapatid, sabi ko sa inyo, I am a fan of news. And everywhere we look right now, mga kapatid, there are a lot of things happening. Marami nangyayari sa ating paligid na hindi maganda. Hindi kanais-nais, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. And mahirap sabihin sa atin na tayo ay okay, knowing and seeing all of these things. But we know that the God we serve is a God that moves. Amen. And I want to talk about that today. In the book of Psalm 68, binasa po natin kanina. Hallelujah. Allow me to read it again. But this time I want to read it in Tagalog, no, mga kapatid. Sabi diyan, magbangon ka, O Diyos, kaaway ay pangalatin. At ang mga namumuhi tumakas sa kanyang piling, kung paanong yaong usok tinatangay noong hangin, gayon sila itataboy, gayon sila papaalisin. At kung paanong kandila sa apoy ay natutunaw, sa harap ng Panginoon ang masama ay papanaw. Ngunit lahat magagala, matutuwa ang matuwid, sa harapan nitong Diyos, gala nila'y di malirip. Awitan natin ang Diyos, purihin ang kanyang ngalan, maghanda ng isang landas upang kanyang maraanan. Ang pangalan niyang Yahweh, magala na papurihan. Last verse, mga kapatid. Ang Diyos na nanoroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga bato, mga kapatid. I really like how this verses, no, gustong-gusto ko kung paano sinimulan itong scripture na to, itong verses na to. Ang unang word na sinabi dyan, magbangon ka, arise. Action word, mga kapatid. Hallelujah. And everywhere we look right now, sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, gusto kong manonood ng balita. Everywhere we look right now, lahat ng tao may opinion. No? Alam nyo, mga kapatid, yung sa flood control? Alam nyo, mga kapatid, yung DPWH, no?
yung Facebook ko, yung social media ko, punong-puno ng gano'n, ng mga tao, hallelujah, praise God, na nagsasabi ng kanilang opinion. No? At naalala ko mga kapatid, no, titingnan ko yung mga doon. Kasi may mga, pag nagbabasa kayo ng comments sa TikTok, sa Facebook, may nililista yung mga netizens, no, ng mga scholar natin, yung mga taong pinapag-aral ng buong taong bayan, ng buong Pilipinas, no? Nandun yung kanilang mga pangalan. At lahat ng tao merong opinion pagdating dito. Dapat ganito. Alam mo, kayo, ganyan, ganyan. Pero, madaling magsabi, pero walang gumagalaw. Huh? Madali tayo magsabi ng ating opinion at madali na sabihin natin yung ganito, ganyan. Pero ang tatanungin tayo, kilos ba tayo para may magbago? Mahirap sabihin, mga kapatid. No? And even when it comes to the church, no, hallelujah, there are a lot of things, maraming mga bagay na static, hindi gumagalaw. Sa ating mundo, sa ating paligid, ano? Yung pera, hindi man gumagalaw yan eh. Yung status ng tao, yung kapangyarihan ng tao, hindi man gumagalaw yan eh. At yung ating sariling comfort, no? Mga static yan eh, hindi yan gumagalaw. Hindi sila naaagawa, hindi sila nakakakilos, wala silang nasasabi. Nandun lang sila. No? Yung pera na nilagay mo sa bangko, no? Yes, nagkaaroon siya ng interest, pero hindi lilipat yan kapag hindi mo nilipat. Amen? Yung pera na itinabi mo sa iyong, piggy bank, ano ba yan? Alkansya, yan. Yung pera na nilagay mo sa iyong alkansya, hindi magagalaw yan kung hindi mo dadagdagan, hindi mo ililipat sa ibang lalagyan, hindi mo babawasan. Diba? It's just there. No, mga kapatid. And all around us, sa ating paligid, we are used to things, sanay tayo, mga kapatid, na napapalibutan tayo ng mga kapatid, ng mga bagay na hindi gumagalaw. But the Bible tells us that the God we serve is a different kind of God. Ibang klase ng Diyos. Hallelujah. In the Catholicism, they have a lot of statues, they have a lot of, marami silang mga saints na sinasamba. Itong mga bagay na ito, hindi man gumagalaw yan eh. Hindi kumikilos yan. No? Once you're dead, yung mga saints, once na namatay sila, kinonsecrate sila, ginawa silang santo, hindi naman gagalaw yun eh. Kahit sabihin natin na meron silang title sa loob ng simbahan, hindi man gumagalaw yun eh. But the Bible tells us that the God we serve is the God that moves, kumikilos, mga kapatid. Hallelujah, praise God. And sabi ko kanina, gustong-gusto ko yung passages na yun, mga kapatid, because it starts with the word arise, movement, mga kapatid, hallelujah. In our Christian life, hallelujah, the first thing, na isa sa mga bagay na kailangan nating isipin, mga kapatid, hallelujah, Christianity requires movement. Being a Christian requires movement. Being a Christian requires what? Action, mga kapatid. Hallelujah. Hindi, ang paniniwala sa Diyos, mga kapatid, may pagkilos na kasama. If you are static, if you are just sitting there, kapag ikaw ay nandyan lang at hindi ka gumagalaw, mga kapatid, you are not fulfilling, amen? You are not fulfilling the movement kung ano yung inakda ng Panginoon sa iyo. Hallelujah. Christianity requires movement. Hallelujah. In our ministry, it requires movement. The way, paano tayo magtatawag ng mga kaluluwa? Well, it requires movement. Sa ating development bilang Kristiyano, mga kapatid, sa ating pananampalataya, it requires action. Dapat kumikilos tayo, mga kapatid. Hallelujah. So imagine, mga kapatid, no? I want to imagine this. Sa isang gera, hallelujah, merong madaming sundalo, no? Nakatayo sila lahat. And lahat ng sundalong yon hindi gagalaw hanggat hindi sila inuutusan na mag-charge. Go! No? And we can imagine someone riding a horse, no? Imagine natin merong nakasakay sa kabayo, may dalang flag, no? Tapos meron siyang sibato o espada, maglilid siya ng charge. Sugod! Lahat ng pila na yon, lahat ng mga sundalo na yon, lahat ng tao yun, sabay-sabay, susugod. Hallelujah. And lahat ng mga nasa harap ng sundalong yun, sasagasaan, magtatabuan. Kasi kung hindi ka tatabi, sasagasaan ka.
Hallelujah. And this is how God moves, hallelujah, sa lahat ng mga problema natin. God moves like someone that charges towards the battle. First verse dyan sa Psalm 68 is sinabi dyan, lahat ng kalaban ng Panginoon tumatabi. Lahat ng kaaway ng Panginoon tumatabi. Hallelujah. Ngayon, kung maglilid ang Panginoon sa charge, susunod ka mga kapatid, lahat ng problema mo tatabi. Hallelujah. Lahat ng iniisip mo, tatabi. Hallelujah. God arises, God moves. At kapag kumilos ng Panginoon, kailangan kapatid, sumunod ka sa Panginoon. Kapag kumilos ang Panginoon, hallelujah, dapat nandun ka, sumusunod ka sa Panginoon. Kung saan ang direksyon ng Panginoon, hindi ka sasaliwa, hindi ka pupunta sa aliwa, sa kanan, padiretso ka. Kung saan papunta ang direksyon ng Panginoon, dapat doon ka. Kasi doon, hallelujah, doon mo makikita ang katagumpayan. Hallelujah, praise God. His enemies be scattered. His foes flee before him. Hallelujah. Namumuhi, tumatakas. Praise God. Hallelujah. Kaya minsan, no, mga kapatid, our problems, hallelujah, di ba sabi natin, no, yung ating mga problema, naguguluhan tayo, nahihirapan tayo sa ating mga problema. Ang dami nating kinakaharap na problema. So yung problema, nasa harap natin. Ang Panginoon, pag nag-charge, diretso. Ang charge, diretso, hindi pagilid. Di ba? Pag ang atake, padiretso. No, mga kapatid, kung yung problema mo nasa harap, hallelujah, bakit ka gigilid? Kaya minsan yung mga problema natin, mga kapatid, hindi nasusolve eh. Bakit? Nandun na, di ba sabi, kaharap natin yung problema. Instead na papunta tayo doon, hahanap pa tayo ng solusyon sa iba. Hahanap pa tayo. Teka, parang hindi yan yun. Ayoko ng ganyang solusyon eh. Dito ako. Parang ayoko ng ganitong solusyon, padiretso. Ayoko niyan. Hindi ako komportable dyan eh. No, mga kapatid, hallelujah. Ang disenyo at sinabi, hallelujah, kapag ang gera, kapag ang nag-charge, hallelujah, padiretso, hallelujah, nandun na yung ating kasagutan eh. No, mga kapatid. And sabi pa dyan, no, mga kapatid, that the enemy is blow away like a smoke, katulad ng uso, mga kapatid. Nasubukan nyo na mga kapatid, no? Pag kunyari, ako kasi mahilig ako mga kapatid. Meron sa Pasita, no? May masarap na barbecuehan doon. Gusto ko yung, sa may Astrodome mga kapatid, may masarap na barbecuehan doon eh. Yung, si La Lola yung doon eh. Mga matatanda yung nagluluto. Masarap daw kasi malinis. At palagi kami, pag mga friends, pag may time na papadaan doon, tara, barbecue tayo. Ganyan. Yung papaluto. Mausok. Mausok, di ba, mga kapatid? At ang usok, yes, lumalaki yan. Di ba? Pag lumalaki siya eh. Di ba? Lumalaki siya. Kitang-kita mo yung usok. Pero ang sa usok, pag hinipan mo, ginanon mo lang, mawawala agad. Mawawala agad. Hallelujah. Ganun ang sinasabi ng Biblia. No? Kapag ang Panginoon ang dumiretso sa problema mo, hindi lang basta, hindi mahirapan si Lord eh. Sa mga kalaban niya, sa mga kalaban. Hindi mahirapan si Lord eh. Kasi gano'n yun, hinahawi lang. Parang usok eh. The Bible tells us that para alin daw, they blow away like a smoke. Hallelujah. Na kung paanong yaong usok, tinatangay nung hangin, ganun din silang tinataboy ng Panginoon. Hallelujah. Sometimes we overthink a lot of things. Iniisip natin, yung solusyon sa lahat ng mga bagay sa ating mga buhay, problema, mga kapatid. Inisip natin, hallelujah, paano ba natin malalagpasan ng mga bagay na ito? Hallelujah. And the Bible tells us na kapag si Lord yan, ginaganon niya lang. Para usok lang, mga kapatid. Hallelujah. Walang effort na required eh. Kasi kahit lumusot ka sa usok, tatabi yan eh. Kahit wala kang gawin, kahit dumaan ka lang sa usok, tatabi yan eh. Mga kapatid, hallelujah. Ano pa, sabi dyan, na parang kandila sa apoy na natutunaw. Hallelujah. Ay, tanang kayo ng wax, di ba? Pag kandila. Kapag natunaw yan, parang nagiging liquid. Di ba? Matigas siya eh. Di ba? Kandila, pag hawak mo. Pag natunaw yan, nagiging liquid. Nawawala yung tigas nung kandila. Hallelujah. The Bible tells us na kapag ang Panginoon ang pumesto dyan, nawawala yung lakas, yung tatag, no? Nung alin? Nung mga kaaway. Hallelujah. Yung problema natin, mga kapatid, hallelujah, if we will raise it to the Lord, if we will come to the Lord, hallelujah, Panginoon, ito problema ko, tunawin mo na parang kandila. Alisin mo, Panginoon, na parang usok. Hallelujah.
Amen, praise God. Palapaan po natin ang ating Panginoon. Praise God. And we can assure ourselves, pwede tayo maniguro mga kapatid, hallelujah, na para sa atin ito. At gagawin ito ng Panginoon, hallelujah. Bakit? Because the righteous be glad and rejoice. In verse 3, the righteous be glad and rejoice before God. Tayo raw po ay maging masaya. Tayo raw po ay maging magalak, mga kapatid. Hallelujah. Imagine, pinagpatong-patong, no? Kung titingnan natin yung verse, glad, rejoice, happy, joyful. Hindi sapat yung isa, mga kapatid. Yung mararamdaman mong galak kapag sumunod ka sa Panginoon. Yung mararamdaman mong galak kapag tinabi ng Panginoon yung problema mo. Lagpas-lagpas pa, hindi sapat yung happy, hindi sapat yung joyful, hindi sapat yung rejoice, hindi sapat yung glad. Hallelujah, praise God. Kaya pag tayo nandito sa simbahan, mga kapatid, kapag tayo ay nasa gawain, hallelujah, ang dapat natin gawin, masaya tayo, this is a celebration. Bakit? Kasi panibagong linggo, tinawid tayo ng Panginoon. Hallelujah. Panibagong set ng problema, tinawid ka ng Panginoon. Yung hindi mo naiisip, Lord, akala ko wala na. Ano sabi ni Lord? Nandito ka pa din eh. Yes, amen. Bukas nandito ka pa din. Susunod na linggo rin. Bakit? Kasi kasama mo ko. Amen. Hallelujah. There is irrepressible joy. Merong galak na hindi mo mapigilan. Kaya kapag kumikilos ang Panginoon, hallelujah, naiiyak na lang tayo. Bakit? Sa galak eh. Sa saya eh. Bakit? Lord, ganito pala kasarap ang presensya mo. Lord, ganito pala katamis ang presensya mo. Hallelujah. At ang bagay na ito, mga kapatid, hallelujah, hindi ito dati lang. Hallelujah. John 1:14 says, the Word became flesh and made His dwelling among us. Hallelujah. Nasa atin ang Panginoon, nasa ating kalagitnaan ang Panginoon. So kung ano yung ginagawa ni Lord noon, gagawin niya pa din ngayon sa'yo. Hallelujah, praise God. Kasama ka na niya ngayon. He is among us. So if the Lord is victorious dati, kung panalo ang Panginoon dati, ngayon panalo pa rin siya. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. And we move, hallelujah. And the Lord moves in ways na hindi natin ma-imagine, mga kapatid. Sabi ko, mga kapatid, hallelujah, ako, nung the start of the year, I was praying to the Lord, bigyan mo ako ng business. Lord, bigyan mo ako ng bagay na magdadagdag sa aking income. No? Ang pinag-pray ko noon sa Panginoon, coffee shop. Kasi kapatid, mahilig po ako sa kape. No, nag-attend kami ni Sister May, nag-attend kami ng mga expo, mga convention. Makikita niyo talagang bagsak presyo ng mga espresso machine, no? Makikitaan ng mga supplier ng mga kape, mga supplier ng mga baso, ganyan. So, kinikwenta ko na siya, mga kapatid. Kasi naglista na ako, kinuha ko na yung contacts, details, lahat na ready na ako eh. Tapos, biglang parang sabi nila, hindi yan yung ano ko eh. Iba yung binigay niya sa akin na venture, mga kapatid. Ngayon, iba yung ginagawa ko. I have my production agency. Instead na coffee shop na gusto ko, iba yung gusto ni Lord. And alam ko, mga kapatid, kanya-anya tayo, meron tayong ganyan eh sa ating buhay. Meron tayong mga testimony na ang inaasahan natin at ang gusto natin mangyari, ganito, iba yung binigay ng Panginoon. Amen? Lahat tayo makapag-testify sa ganyan eh. And God moves. Yes, kumikilo siya, pero sometimes, in a way na hindi natin ina-expect. Hallelujah. In a way, hallelujah, mga kapatid, na hindi natin inaasahan. And the key, mga kapatid, ang susi, hallelujah, kung kumilos ang Panginoon, what we should do is to rejoice. Yes, hindi natin i-anticipate yung kilos ng Panginoon. What we should do is continue, hallelujah, to rejoice, to continue to praise, to continue to be glad, mga kapatid. In every circumstance, sa bawat circumstansya ng ating buhay, mga kapatid, hallelujah, the Bible tells us that we should be happy, we should be positive. And I think that's the beauty. Yun yung kagandahan, mga kapatid, ng pagiging Kristiyano. So kahit anong problema ibigay sa iyo ng kaaway, kahit anong lubog sa iyo ng kaaway, hallelujah, meron pa rin tayo nakikita na magandang bagay doon eh. No? Naalala ko, mga kapatid, no, kapag, tawag dyan, imagine na lang natin, mga kapatid, nakaputi kang sapatos. Malinis yung sapatos, puti. Bagong laba, bagong linis.
Kaso umulan. Nakaka-bad trip. Mga kapatid. Paano tayo makakita sa mga ganung bagay, paano tayo makakita ng maganda doon? No? Yung sapatos mo na bagong linis, dumihan, mapuputikan. No? Hallelujah. Kahit sa mga simpleng bagay na gano'n, we should find things we should be positive about. And yun yung kinaibahan natin no? Sa ibang tao na hindi kilala ang Panginoon. That we are able to find things beautiful kahit napakapangit ng sitwasyon. Kahit yung sitwasyon hindi pabor sa atin, nakakahanap tayo ng paraan para maging maganda. Amen? Praise God. Palapakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Moving forward, hallelujah. So, first we have the God, our God that moves against the enemies. We have the God that moves for us. Hallelujah. And we have a God that moves towards the vulnerable, towards the weak. Hallelujah. Kung babasahin natin, mga kapatid, hallelujah, sa 5, a father to the fatherless, a defender of widows is God in His holy dwelling. Sa Tagalog, mga kapatid, ang Diyos na naroroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga balo. Hallelujah. Praise God. And ito yung isa sa nakita natin that the God is moving. We've established, in-establish natin, mga kapatid, na kumikilos ang Panginoon. Hallelujah. However, in this verse, kumikilos ang Panginoon hindi lamang sa ating mga problema, but towards to our weakness. Hallelujah. The Lord charges only, not on the front, towards the problems, towards what you're praying for, but the Lord also charges towards you. Kasi minsan, mga kapatid, mahirap, hallelujah, na makita kung ano yun nandito sa atin, kung saan tayo nakatayo, mga kapatid. Mahirap makita kung ang tingin natin pag ganoon. No? Kapatid, but Jesus reminds us na yes, nakikita ko anak ang problema mo. Nakikita ko anak ang panghihina mo. Hallelujah. God moves towards the fatherless. Kumikilos ang Panginoon. Sabi niya, kumikilos ang Panginoon. Alin? Sa mga ulila. At ano lang ginagawa ng Panginoon? Hindi lang siya basta kumikilos doon sa mga ulila. Anong ginagawa niya? Siya yung nagiging tatay doon sa mga ulila. Hallelujah. He moves towards the widows, yung mga balo. Hindi lang siya basta tumutulong, bibigay ng advice, ganito gawin mo. Anong sinasabi ng Biblia? Siya yung nagiging depensa ng mga balo. Mga kapatid, hallelujah, kapag ang Panginoon kumilos sa iyong problema, hindi ka lang niya basta tutulungan sa problema mo. Ano gagawin niya? Siya yung magiging solusyon sa problema mo. Hallelujah. Kapag meron tayong prayer sa ating Panginoon, hindi ka lang niya basta i-grant, hallelujah, natutulungan, anak, dapat ganito, ipag-pray mo. Hindi. Gagawa niya, siya yung nagiging kasagutan sa panalangin mo. Mga kapatid, hallelujah, kung meron po tayong ilalapit sa Panginoon, hallelujah, let us not ask for things na, Lord, tulungan mo, Lord, ganito, ganyan. Ang hiling natin, Panginoon, ikaw ang maging kasagutan ko sa problema na ito. Panginoon, ikaw ang maging kasagutan ko, hallelujah, sa aking pinagdadaanan. We pray na, Lord, ipakita mo sa akin ang daanan. Panginoon, hindi ko makita kung saan mo ako dadalhin. Panginoon, hindi ko alam kung saan mo itutungo ang aking mga paa. Hallelujah. But the Bible tells us, dapat ang panalangin na, Lord, ikaw ang aking maging daan. Lord, ikaw yung pumesto. Hallelujah. Para saan mo? Hindi, Lord, don't just show me the way. Be the way na susundan ko, Panginoon. Hallelujah. Hindi lang sapat, mga kapatid, hallelujah. Hindi satisfied ang Panginoon na alin, ipapakita niya lang yung kasagutan. Ang ginagawa niya, ako ang pupesto dyan sa kasagutan. Hallelujah, praise God. And that is the beauty of Christ. Kaya tayo nagagalak, kaya tayo natutuwa, mga kapatid, hallelujah. Bakit? Kasi kahit tayo nasasaktan, kahit feeling natin nakalimutan na tayo, kahit feeling natin broken na tayo, Panginoon, ang dami kong pagkukulang sa iyo. Panginoon, ganito ang aking nagawa. Panginoon, hindi ako karapat-dapat, hallelujah. Pero ang tungo ng Panginoon, papunta pa rin sa atin. Tayo pa rin ang iniisip ng Panginoon. He is moving in our direction. He is moving towards, hallelujah, the perfect will sa ating buhay. Hallelujah. And remember, mga kapatid, sabi ko, the God that we are talking about right now is the God that moves. Hallelujah. This is also calling us to move, mga kapatid.
na sabi ko kanina, the confirmation, hallelujah, doon po sa testimony ng mga katatayan, hallelujah, is there is a call right now, mga kapatid. Merong tawag ang Panginoon na alin, na lahat po tayo ay magpapagamit sa gawain. Na lahat po tayo kikilos. Kikilos saan? Sa ministry. Kikilos para saan? Para magtawag ng mga kaluluwa. Kikilos para saan? Para mag-testify. Mag-lead, mga kapatid. Hallelujah. There is a call right now. And makikita natin, mga kapatid, sa ating paligid, there is chaos. Merong kaguluhan sa ating paligid. Hindi natin madalas pinag-uusapan, mga kapatid. Hallelujah. But the signs are inevitably showing right now. Hallelujah. Mas malapit kasi iisip natin, malayo kasi yung Ukraine tsaka Russia, malayo para hindi natin feel eh. Malayo kasi yung Israel at tsaka yung Palestine para hindi natin feel eh. No? Malayo kasi yung Africa kasi hindi natin feel eh. Pero kapatid, yung neighbor countries natin right now, kung nanonood kayo ng balita, Indonesia, mga kapatid, nagkaaroon ng malawaang protesta. Ano ginagawa nila? Sinusunog nila yung House of Representatives dahil sa kanilang galit. And this is chaos, mga kapatid. This is kaguluhan. This is confusion, mga kapatid. Hallelujah. And right now, kahit sa sarili nating bansa, there is confusion. Ang daming nangyayari, mga kapatid. Hallelujah. And God wants us to move right now. Meron tawag, mga kapatid, na tayo po ay kikilos. Hallelujah. Tama na yung pagiging stagnant natin, mga kapatid. Tama na yung pagiging satisfied natin, mga kapatid. Remember, mga kapatid, I spoke about stagnancy before. Right? Na hallelujah, na mahirap na tayo po ay stagnant, mga kapatid. And God is doubling His time. Hallelujah. Para ipaalala tayo, mga kapatid, na anak, kailangan mo ng kumilos. Anak, hindi pwedeng ikaw ay stagnant. The God that you're serving is moving. Kung hindi ka kumikilos, sinong Diyos ang sinasamba mo? Ang Diyos na sinasamba mo ay kumikilos, gumagalaw. The God that we serve is moving. The God that we serve is calling upon people. May tinatawag ang Panginoon. Ngayon, kung ang Diyos na sinasamba natin, hallelujah, ay may ginagawa, tapos tayo walang ginagawa, sinong Diyos ang sinasamba natin, mga kapatid? And this is also, hallelujah, natamaan din ako, mga kapatid, hallelujah. While reading these passages, natamaan din ako, mga kapatid. Nung na-realize ko, hallelujah, na sapat na ba yung aking ginagawa sa gawain ng Panginoon? Satisfied na ba ako na may ministry ako? Satisfied na ba ako na nakapagsalita ako sa harapan? Satisfied na ba ako na nakaka-attend ako ng gawain? Satisfied na ba ako na nakapag-pray ako? Okay na ba ako sa ganito? Is this what God wants me to do? Ito ba yung gusto ng Panginoon na gawin ko? Hallelujah. And yun din po ang gusto kong iwan na katanungan sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, satisfied na po ba tayo sa ating katayuan, sa ating kalagayan, mga kapatid? If we are worried about tomorrow, hallelujah, if we are worried about something, Jesus assures us, ina-assure tayo ng Panginoon, that I am there to defend you. I am there to welcome you. I am there to love you. If you have problems, bring them in front of me. I will charge towards those problems. May problema ka, ibigay mo sa akin. Tutunawin ko na parang kandila. Aalisin ko na parang usok. Yung mga problema natin, yung mga bagay na pumipigil sa atin para mag-charge kasama ang Panginoon. Yung mga bagay na pumipigil sa atin, yung mga bagay na nasa ating harapan, na Panginoon, hindi ako makakilos kasi may ganitong bagay. Iharap natin sa harapan niya. Siya ang bahala dun eh. Amen. And if we move in the direction of God, kapag tayo po, mga kapatid, ay kikilos sa direksyon ng Panginoon, hallelujah, masisigurado natin, mga kapatid, na alin? Na walang pipigil sa atin. Hallelujah. Na walang pipigil sa iyo. Kumilos ang Panginoon against sin and death. Kumilos ang Panginoon against sa kasalanan, sa kamatayan. Na-conquer ng Panginoon ang kamatayan. Kumilos siya para sa atin. He offered forgiveness and eternal life. Kumilos siya, hallelujah, with His Holy Spirit to guide you, to comfort you. Kaya tayo nandito, mga kapatid, because God moves for us. Hallelujah. Kaya ngayon, the question, are we going to move for Jesus? Hallelujah. Praise God. And sa akin po pagtatapos, mga kapatid, hallelujah. It is a very simple, I would say, a very simple message, mga kapatid, of moving, of the God that moves. Amen. Praise God. It's a very simple message. I understand that
Pero mga kapatid, eto kasi yun eh. Madali na sabihin natin ang mga bagay na ito. Yes, simple yung mensahe. Pero kapag gagawin na natin, napakahirap. Hallelujah, praise God. Kapag atin pa lang tayo ng gawain, it's a big sacrifice na. How much more kapag, kakausap, introvert pa naman ako. Kakausap ako, Panginoon, sa tao. Hindi kaya. Lord, hindi ganito, ganyan, hindi kaya. Amen, praise God. And, hallelujah. It is very difficult for us to act on these things. We should recognize, kailangan nating tanggapin na, yes, mahirap to. Pero, hindi dahil mahirap, hallelujah, kailangan na nating tumigil. Hallelujah. Hindi naman madali na ibigay mo yung buhay mo para sa kasalanan ng buong mundo. Hindi madali yun. But God, but Jesus made it. Ginawa ng Panginoon. Dumaan siya doon. Bakit? Kasi willing siya mag-sacrifice. Willing siya to go the extra mile. Hallelujah. Para saan? Para sa iyo, para sa akin. Are we ready? Are we willing to do the same thing para kay Jesus? Lord, am I ready? Lord, gawin mo akong ready to go for the extra mile for you. Lord, gawin mo akong ready to sacrifice things for you. Lord, gawin mo akong ready. Kasi mahirap eh. Hallelujah. And dahil po tayo, mga kapatid, ay tatayo. Praise God. I don't know kung para kanino ang mensahe na ito. I'm sure, I hope na everybody, hallelujah, ay naunawaan, naintindihan po natin ang mensahe na ito, mga kapatid. Hallelujah. Maybe this is not a message that would make us go na talagang todo iyak. Hallelujah. But the key, mga kapatid, and the Bible tells us that the key is to move.